Nasa linya na po ng ating telepono si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Opo, ma'am. Hingi lamang kami ng update. Ano na po ba ang impormasyon o nalalaan ng Bureau of Immigration tungkol po dito sa mga nahuling di umano'y mga Chinese spy? Yes, nung tiningnan po natin yung ating records at sinumiti po natin sa NBI, DOJ at AFP, nakita po natin na parang may pattern itong mga foreign nationals na ito. They have been here for a long time already using long-term visas. So it's either working visa sila dito o kaya parang two of them are married to a Filipino. So kung titingnan po natin yung records nila, they seem to have embedded themselves in Philippine society. Kaya po, nandito sila matagal na and bago sila nahuli na gumagawa ng mga allegedly espionage activities. Pero so far, Ma'am Dana, sino na po ba o gaano kadami na yung mga natutukoy natin na mga Pinoy na kumbaga nagke-cater dito sa mga foreign nationals, Chinese spy na ito? Doon sa una po na nahuli ng NBI, may kasama po yan ng 2 Pilipino. Yung si Deng po, yung Chinese national, and there were 2 Filipino cohorts. Ito pong sumunod, there was another group of 5, isang group of 3, isang group of 2 na hinuli ng NBI din in separate occasions. Inaalam pa po ng NBI kung sino-sino yung mga kakuntsaba nila or harbor sa kanila, whether Filipino or foreign national yan. Tinitingnan din po natin yung records natin kung meron po silang mga ibang links ng iba pong foreign nationals here in the Philippines. Kasi kung makita po ng appropriate authorities na meron yung mga nagkanlong sa kanila, pwede rin po nating kasuhan ng violation ng Philippine Immigration Act of 1940 for harboring illegal aliens naman. And pagka po nakasuhan, itong mga cuddlers ng sinasabing foreign spies, ano po yung pwedeng parusa sa mga to? Well, apart po from other cases that are filed against them, of course, syempre may mga violation yan ng mga ibang batas natin. Yung violation po ng Philippine Immigration Act, pagkakakulong po yan, kung hindi pa ako nagkakamali, parang 10 taon pagkakakulong. Hiwalay pa yan dun sa ibang pwedeng ikasa sa kanila ng local authorities. Pero eto mga Chinese spy, ano yung gagawin sa kanila ng Bureau of Immigration? Dalawang bagay po. Doon sa ating records checking, sinusumiti po natin yan sa local law enforcement, which will be used doon sa case build-up against them for their local cases, doon sa action nila na ginawa na espionage allegedly. Sa atin naman po sa immigration, nag-initiate din po tayo ng deportation proceedings, pero nililinaw po natin na hindi po natin ito basta i-deport at wala po tayong balak basta-basta i-deport ito. We have to wait for the resolution of their local cases here in the Philippines. Halimbawa po, sila ay nakasuhan dito at nahatulan po ng korte ng habang buhay na pagkakakulong. Harapin po nila yon at hindi po natin sa i-deport because they would have to finish their sentences here in the Philippines before any deportation can be conducted. Ayun. So, bagamat hindi naman sila agad i-deport, papanagutin yung batas dito, what will happen doon sa kanilang visa status, Ma'am Dana? Kasi sabi mo kanina, yung karamihan sa kanila, mga nasa working. Yung iba parang naka-embed na dito. Yun po ang magiging effect ng kanilang deportation case. Of course, kanselado ang kanilang mga visas. Pero hindi po natin mai-implement yung sending them out of the country up until their local cases have been resolved here in the Philippines and they serve their sentences na po dito. So, Maricel at Ma'am Dana, kung ang kung ang impormasyon na nanggagaling sa Bureau of Immigration na yung iba dito sa mga alleged Chinese spies ay nasa bansa na 20 years ago, ano ang theory ho dito? Kasi 'di ba kung susuriin mo as in pumasok sila 20 years ago, spy na ba talaga o nandito sa Pilipinas ni recruit ng supposed to be Chinese government? Paano kaya ito?
Manong Ted, there's a big possibility na pumasok yan dito na meron ng intent. Meron ng malicious intent. Pero pagdating dito, of course, they will not implement anything until a go signal siguro is given to them. So they have embedded themselves in society. Kunwari, normal na mamamayan, with family, may pamilya na yung iba dyan, may anak na. Without the people around them knowing what they are actually intended to do. Doon po sa mga investigasyon ng NBI at AFP, nakita po na while they have embedded themselves in the community like parang normal na mamamayan, may mga ginagawa sila na illegal na aktibidades that are detrimental to national security already. Okay, sige. So ngayon ho ba, meron na kayong informasyon dito sa mga nahuli, yung kanilang record sa immigration, kailan sila pumasok, saan silang pumasok na port, at ano ang kanilang status noon? Yes, Manong Ted, as early as 2002, meron na dito pumupunta, merong mga 2018 sa kanila nagpunta, 2017. So a long time already, it's been decades since they got here. Their visa status are all regular, maayos po, which is not surprising kasi kung sa mga ganitong cases, of course, they wouldn't want to be subjected to unnecessary checks if they're trying to embed themselves in the society. Matagal na po sila dito, nagbuo sila ng mga pamilya, yung iba po dyan. And ito po sinumitin natin sa NBI and AFP na magagamit po nila doon sa kaso against the espionage activities that they have been doing here. Opo. Kapag ho ba nakapag-asawa na ho ng Pilipina, meron bang pagbabago? Magiging ano na ho ang kanilang visa supposed to be? Permanent resident? Ganun po ba yun? Yes, they are eligible po for a permanent resident visa here in the Philippines. So indefinite stay po yan dahil may asawa sila na Pilipina. Ayun. So, ito hong iniharap ng NBI kasama din po yung AFP. Ilan po dito yung if you're at liberty to tell us, ilan po dito yung permanent resident ng Pilipinas? Doon sa 5 po yan na yung second batch, yung first batch po isa. 3 po doon ay may asawa na Pilipina. So, permanent residents po sila dito. Okay, sige po. So, ma'am, in the light of all of this development, paano po? Kasi umaalma din ang Chinese Embassy, di ba? At Chinese government. At maging ang isang samahan ng Filipino-Chinese na mukhang hindi sila naniniwala dito at may mga pagtanggi. Paano po ngayon ang magiging galaw at kilos po ng Immigration Bureau sa mga dayuhan, particularly po Chinese? Yes, we work with the facts and malinaw naman po yung nasabi ng interagency with NBI and AFP during the previous press con na hindi po tayo nagta-target ng specific nationalities. We are targeting specific actions. So if there are people who are doing specific actions, kagaya niyang related sa espionage, kahit ano pa ang nationality niyan, huhulihin at gagawan po ng aksyon ng law enforcement. Hindi po tayo nagta-target ng Chinese or any other nationality. Pag may ginawa po, yun po ang a-actionan natin. And yun nga po, dahil close ang relationship natin ngayon doon sa local law enforcement agencies, we are able to share information much faster, lalo mga ganitong intelligence information that are siguro talagang of national security na mga interest na po ng national security. At we take this is a very sensitive case, Manong Ted, and high priority ito ng gobyerno kasi ayaw natin ng mga ganito that might be abusing our hospitality, ang hospitality po ng bansa, para kuhanan tayo ng mga sensitive na information na magagamit po laban sa ating bansa. Okay, sige po. So kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo, Ma'am Dana, para po sa kaukulang informasyon dito nga po sa ginagawa ngayong kampanya ng inyong bureau at ng mismong DOJ at ng AFP para po matukoy itong mga binabanggit po ng mga spy na ito. Salamat po, Ma'am Dana, sa inyo pong panahon. Salamat po. Good morning. Good morning. Si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration.